Okay, magandang umaga sa lahat. Tayo po ay magsimula ng ating pagsambang ngayong umaga. Let us put ourselves in the presence and the glory of the Lord. Let us pray. Diyos na makapangyarihan, na siyang nagbigay sa amin ng buhay at siyang nag-iingat. Salamat Panginoon na niloob nyo na kami po ay makapagtipon ngayong umaga upang maipangaral ang katotohanan, Panginoon, makapagpasalamat sa lahat ng kabutihan na inyo pong ginawa para sa amin, maitaas ang inyong pangalan, Panginoon, at makasama ang aming mga kapwa tinubos ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat Panginoon na sa gitna ng kaguluhan sa mundo, lalo na Panginoon sa bansang ito, ang inyo pong kapangyarihan at pamamahala ang siyang nananaig. At kayo Panginoon ang nagbibigay ng kapayapaan at ng masasandalan sa inyong mga tupa na maaaring nababagabag Panginoon at maaaring nagkakaroon ng pangamba. We thank you Lord because you are our sure foundation, not only for our lives, but also for our salvation. We thank you, Lord, because your word is available to us. And we thank you, Lord, because we have the freedom to worship you in this place this morning. We pray, Lord, that you accept our faithfulness and our devotion to your word and to your church in this area, Panginoon. May you bless us this morning with your truth, with your presence, and open our minds to the great mystery of our salvation. Through Christ we pray. Amen. Okay, so tawagan mo po si Brother Ray sa pag-start ng ating opening exhortation. Magandang umaga po sa ating lahat. So this morning po, I would like to share from the book of Psalm chapter 63 verses 1 to 4. Psalm 63 verses 1 to 4. So, let's read it all together po. Verse 1, O God, Thou art my God, early will I seek Thee. My soul thirsteth for Thee, my flesh longeth for Thee in a dry and thirsty land, where no water is, to see Thy power and Thy glory, so as I have seen Thee in the sanctuary, because Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise Thee. Thus will I bless Thee while I live. I will lift up my hands in Thy name. Okay, so itong binasa po natin ay sinulat po siya ni King David nung si King David po ay nasa wilderness of Judah. So dito po sa time na ito at sa lugar na ito po, dito po naranasan ni King David yung isolation, yung parang nasa danger siya, na exhausted siya, and yung longing niya sa Panginoon. So according to the scholars, itong Psalm chapter 63 po, this is the time nung si King David ay lumayo sa Israel because of his son Absalom. So alam ko dinadaanan po natin yung Book of Samuel, kaya hindi ko po siya masyadong i-spoil muna, no. So pero mababasa mo po siya sa 2 Samuel chapter 15 to 17, why King David has fled from his son Absalom because of his rebellion. So
dito po ay makikita natin na itong itong experience ni David is really masaklap na experience ito, kasi naranasan niya dito yung betrayal ng kanyang sariling anak, ng kanyang family. Hindi na siya napapaligiran ng honor, nasa lugar siya na walang kasiguraduhan po ang kanyang safety, and he is walking through dry wilderness. Kumbaga itong lugar na ito ay talagang mabigat para kay David, kasi dito sa lugar na to ay naranasan niya din yung separation from the place of worship, na kumbaga nung nasa Jerusalem siya ay lagi siyang nakakasamba sa Panginoon, malapit siya sa Panginoon. Sabi pa nga po sa 2 Samuel chapter 15 verse 6 that Absalom had stolen the hearts of Israel, and David had to flee Jerusalem barefoot and weeping. So umiiyak siya nung umalis siya sa Jerusalem. So this means na itong chapter 63 po ay sinulat siya, hindi siya sinulat kumbaga nung mga panahong comforted si David, or nung mga panahong nasa state of victory siya kasi marami siyang natatalong mga kingdom, kundi in the middle of his sorrow and instability. Sinulat ito ni David na dahil alam niya na even in the middle of loss and dryness sa kanyang buhay po, sa kanyang na-experience na wilderness, his soul is still longing for the love for God and worship for God. And it reveals his spiritual hunger, yung pagmamahal niya, pag-ibig niya sa Panginoon, yung longing niya sa presence ng Panginoon, and yung kanyang pagbibigay ng worship sa Panginoon sa kalagitnaan po ng kanyang mga sufferings. Sa verse 1, mapapansin natin na sinimulan ni King David yung verse na ito. Sabi niya, "My God, O God, Thou art my God." So, pinapakita dito na even in the middle of circumstances na nararanasan po ni King David, yung relationship niya sa Panginoon ay hindi po nagbabago yan. Kumbaga nagbabago yung lugar kung nasaan si David, yung mga nararanasan niya, pero yung pagkilala niya sa Diyos ay hindi po nagbabago. Yung kanyang relationship sa Panginoon ay hindi po nawawala. Sabi niya, "My soul thirsteth for thee." So, yung wilderness na kung nasaan si King David ngayon, it is also a reflection of the wilderness inside him. Yung dry land na sinasabi dito ay parang naglalarawan siya ng kanyang longing sa Panginoon, yung kanyang exhaustion emotionally, yung kanyang desperation na nangangailangan siya ng Diyos. So despite this, yung unang desire ni King David ay hindi para maka-escape or lumayo dito sa lugar na to, sa kabila ng betrayal ng kanyang anak. Hindi po revenge yung unang naisip ni David, hindi restoration agad, hindi comfort, pero yung unang naisip ni David is yung kanyang pagkauhaw sa Panginoon. And in verse 2, David here remembered yung, kumbaga inaalala ni David dito kung gaano ligaya, kung gaano kaganda yung kanyang worship experience sa presence ng Panginoon dito sa Jerusalem. And yung paglayo po niya sa sanctuary ng Panginoon ay yung kaluluwa ni David is also longing again to see the glory of God, to experience that kind of worship. So dito po ipinapakita na yung totoong worship sa Panginoon or pagpupuri sa Panginoon, yung totoong pagsamba po sa Panginoon
it leaves an everlasting impression po sa atin. So kumbaga yung impression na hindi siya nawawala dahil nagsisimula po ang worship na yan sa pag-alala natin sa kabutihan ng Panginoon, sa glory ng Panginoon, sa presence ng Panginoon sa buhay natin. And yung mga memories na yon, yung mga moments na yon, yun po yung nagsusustain kay David sa gitna ng kanyang wilderness. Sa verse 3 naman, sabi ni David dito, yung loving kindness ng Panginoon is more valuable than life itself. So, ibig sabihin, kahit yung buhay ni King David ay noong mga panahong ito ay mapait, yung kanyang mga nararanasan, yung kanyang pag-ibig sa Panginoon ay hindi po nagbabago kasi yung pag-ibig ng Panginoon sa kanya ay enough para ma-encourage siya po na purihin pa rin ang Panginoon. So yung worship ni King David dito is beyond his own survival already. Hindi niya na iniisip na kahit mamatay siya sa gitna ng wilderness na ito, mas mahalaga pa rin yung loving kindness or yung pag-ibig ng Panginoon sa kanya. And ito yung maturity na dapat ay natatagpuan din ng bawat anak ng Diyos sa pagsamba at sa pananampalataya sa Kanya, na kahit ano man yung kanilang nararanasan sa buhay na ito, yung reward, yung pag-ibig ng Diyos, yun palagi yung mas mahalaga kaysa sa buhay mismo ng kanyang mga anak. And it points us forward to our Lord Jesus Christ, kung saan yung mga nagtitiwala sa Panginoon, the ultimately treasure Jesus Christ above all earthly things. Sabi ni Apostle Paul sa Philippians 1:21, "For me to live is Christ and to die is gain." Yung mabuhay sa Panginoong Jesus, yun yung mas mahalaga. Yung mamatay, ibig sabihin makakasama mo na yung Panginoong Jesus. So ibig sabihin itong buhay po na ito ay kung hindi natin siya ginagamit para sa Panginoon or hindi para sa Panginoon yung buhay na ito, ay wala po siyang kabuluhan. And like David po, si Apostle Paul ay dumating din doon sa point na yung Panginoong Jesus ay naging mas mahalaga sa kanya kaysa sa kahit anong bagay sa mundong ito. And itong worship na ito ng isang mananampalataya, when Christ becomes not only his greatest help but also his that he is more valuable than anything else in this world. Yan po yung maturity ng worship ng isang mananampalataya. And finally sa verse 4, David makes his worship as a lifelong response. Ibig sabihin, sabi ni King David dito, "Thus will I bless thee while I live, I will lift up my hands in thy name." So yung pananampalataya, yung pagsamba ni King David sa Panginoon po ay hindi siya temporary, hindi siya circumstantial. Kasi kung temporary yung pagsamba ni King David nung mga panahong ito na ito yung kanyang nararanasan, mawawalan po siya ng pagpupuri sa Panginoon, mawawala yung kanyang alab, yung kanyang longing sa presence ng Panginoon. Yung wilderness na dinadanas ni King David dito, hindi siya naging hadlang or hindi siya naging instrument to stop him from worshiping God. Sa halip ay ito yung nag-purify sa kanya, ito yung nag-encourage sa kanya na lalong sambahin ng Panginoon. Kasi minsan sa buhay ng isang Kristiyano, ang Diyos po ay tinatanggalan tayo ng mga earthly things, yung mga possession natin, yung mga earthly na mga bagay na nagpapasaya sa atin, yung mga bagay na iniisip natin na nandun yung security natin, so that we can worship God and we can purely rely on Him. Kasi kung meron po tayong mga bagay na inaasahan palagi, madalas ay nawawala yung focus natin sa Panginoon. Doon na lang tayo umaasa sa mga material things na meron tayo.
And so Psalm chapters 63 is reminding us today na yung totoong pagsamba sa Panginoon ay hindi kailangan nasa perfect condition ka lang, hindi kailangan nasa comfort na condition ka lang. Yung totoong pagsamba po sa Panginoon ay nagsisimula siya sa tingin natin sa Panginoon, yung sa desire natin sa Panginoon na sasabihin natin sa Panginoon, Lord, kahit yung nararanasan ko ngayon hindi maganda, kahit yung nararanasan ko ngayon ay mapait, nandito pa rin ako na sasamba at magpupuri sa iyo kasi doon po tayo nauuhaw. So, David has discovered in the wilderness na hindi po lahat or kung ano man yung mga tinanggal sa kanya, yung mga bagay na kinuha sa kanya, na nilayo sa kanya ng Diyos, na realize ni King David na ang Panginoon is still more than enough. Kaya sabi niya, thy loving kindness is better than life, and so my lips shall praise thee. So that's all I would like to share po sa binasa natin. Let's call on Brother Ethan to lead us for hymns. Morning pa sa lahat. Our first hymn is hymn number 477, Lord Lead Me On. When the way seems dark and long, when the way... Number 477, ready now, sing. When the way seems dark and long, as I pass amid the throng, hold to my hand, dear Lord, give me grace to shout and shine, ever in the light divine. Lord, lead me on from day to day. Lord, lead me on from day to day. I want to walk the holy way. No friends forsake me all alone. I ask thee, Lord, to lead me on. In this world of doubt and gloom, when old flowers fail to bloom, hold to my hand, dear Lord, I pray. I have put my faith in thee, till the homeland I shall see. Lord, lead me on from day to day. Lord, lead me on from day to day. I want to walk the holy way. No friends forsake me all alone. I ask thee, Lord, to lead me on. When old age is stealing on, and my strength is almost gone, hold to my hand, dear Lord, I pray. Surely thou wilt ne'er forsake, till in heaven I awake. Lord, lead me on from day to day. Lord, lead me on from day to day. I want to walk the holy way. No friend forsake me all alone.
Our next hymn is hymn number 481, The Great Redeemer. How I love the great redeemer. How I love the great How I love the great Redeemer. Hymn number 481, The Great Redeemer. Ready now, sing. How I love the great Redeemer, who is doing so much for me. With what joy I tell the story of the love that makes man free, till my earthly life is ended. I will sing songs above, then beside the crystal sea, more and more my soul shall be praising Jesus and His love. He is everything to me, He is everything to me, and everything shall always be. I will never cease to raise a song of gladness in His praise. Here and in the world above, my soul shall sing of saving love, life and light, and joy is He, the precious friend who died for me. He has purchased my redemption, rolled my burden of sin away, and is walking on beside me, growing dearer day by day. That is why I sing His praises. That is why joy is mine. That is why forevermore on the everlasting shore I shall sing of love divine. He is everything to me, He is everything to me, and everything shall always be. I will never cease to raise a song of gladness in His praise. Here and in the world above, my soul shall sing of saving love, life and light, and joy is He, the precious friend who died for me. Thank you, my call on Brother Liam for the next hymn. Morning sa lahat. Our next hymn is hymn number 204. Christ arose. Low in the grave He lay, Jesus my Savior. Hymn number 204, Christ arose. Ready, sing. Low in the grave He lay, Jesus my
the grave he arose, with a mighty triumph for his foes. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with the saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. Vainly they wash his bed, Jesus my Savior. Vainly they seal the dead, Jesus my Lord. Up from the grave he arose, with a mighty triumph for his foes. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with the saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. Death cannot keep his prey, Jesus my Savior. He tore the bars away, Jesus my Lord. Up from the grave he arose, with a mighty triumph for his foes. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with the saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. Our next hymn is hymn number 245. Biblical faith. Let me say something lang. Let us open our Bibles to Ephesians chapter 3, verse 20 to 21. Now unto him that is able to do exceeding boundary above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, and to him be glory in the church by Christ throughout all ages, world without end. Amen. It says in the song, faith can create, no truth we know. We sometimes doubt that faith or God could do stuff that men cannot do, humans cannot do, not even people in the world. But it said here, a boundary above all that we ask or think. He could do anything what we ask, but if it's good, and we shouldn't doubt the Lord, because he could do anything, and we could do anything that's good with God. That's it. Hymn number 245, Biblical Faith. Do, re, mi, fa, do, re, mi, faith can create. Faith can create, no truth we know. Hymn number 245, Biblical Faith. Ready, sing. Faith can create, no truth we know.
said here, never wrought a garment out to clothe a guilty soul. For me, the garment is the word, and then they clothe themselves, like they use a verse just to clothe their guiltiness, but that's not right. You need to show that you're guilty, and then you need to ask God for forgiveness. That's it. Let us call on Elder Dan for our scripture reading this morning. Okay, buksan po natin ating mga Biblia sa Book of John. John chapter 3. Okay, John 3, 1 to 12. Ito pong babasahin natin. John 3, 1 to 12. Okay. So, babasahin po natin ng sabay-sabay. John 3, 1 to 12, verse 1. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter in the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is every one that is born of the Spirit. Nicodemus answered and said unto him, How can these things be? Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel, and knowest not these things? Verily, verily, I say unto thee, we speak that we do know, and testify that we have seen, and ye receive not our witness. If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe if I tell you of heavenly things? Okay, pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita, no? So ito pong binasa natin ay isa pong napaka mahalagang katuruan sa Biblia, dahil ito po ang isa sa pinakamalinaw na katuruan patungkol po sa isang bagay na kapag ito po ay hindi naranasan ng isang tao, hindi po siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Okay? Maraming tao na nakakapasok sa simbahan, maraming tao nagpapabaptize, marami naging kabahagi po ng isang iglesia. Yung mga bagay na yan ay pwede pong gawin ng tao na may mga iba't ibang reason. Okay? Pwede kang mag-join dahil wala ka namang ibang mapuntahan. Pwede kang mag-join dahil na niyaya ka lang, o pwede kang mag-join dahil masaya o dahil maraming activities. Pero kung ang tao po ay hindi na ipanganak muli, okay? Except a man be born again, he cannot see and he cannot enter the kingdom of God. Okay? Darating ang oras sa paghatol o paghukom ng Panginoon. Nabaptize ka, naging kabahagi ka, nasa listahan ka ng iglesia, nasa listahan ka ng church. But if you are not truly born again, okay? Kahit mag-join ka pa sa born again church,
Kapag ang tao po ay hindi na born again sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, itong taong ito ay hindi po makakapasok sa kaharian ng Diyos. Okay? Kaya po itong si Nicodemus na isang Pharisee, okay? Kung naalala po ninyo yung mga Pharisees, ito po yung mga kaaway at kumukontra sa Panginoong Kristo. Pero may isang Pariseo na si Nicodemus na naglakas loob kahit pa delikado para sa kanya, and I think that's the reason why pumunta po siya sa Panginoon sa gabi. Okay? Gabi po siya pumunta, most likely para hindi po siya makita, or most likely para bakante si Jesus Christ. And nagtanong po siya sa Panginoon, and he had his conviction na si Jesus Christ ay hindi po isang ordinaryong mangangaral, kundi isang tao na galing mismo sa Panginoong Diyos. And sabi niya, except in verse 2, that no man can do these miracles. Anong miracles? Itong mga miracles na ginawa na inumpisahan na ng Panginoon. In fact, marami po na sumunod sa Panginoon at naniwala sa Kanya dahil sa mga miracles. Pero sabi ng Panginoon sa may chapter 2 verse 25 or 24, Jesus did not commit Himself unto them because He knew all. Okay? Hindi mo basta-basta makukumbinsi ang Panginoong Kristo kasi alam ng Panginoong Kristo na sa puso natin. He knows what is in verse 25, for He knew what was in man. Okay? Pwede nating dayain yung kapwa natin, pwede natin tayong magpanggap, pero hindi natin maluloko ang Panginoon. Kahapon, may nag-try naman loko sa amin. Gumamit ng ibang pangalan, gumamit ng ibang number, gumamit ng ibang address and all that. Pero alam nyo, sa kabutihan ng Panginoon, na nadulas pa rin yung tao at nalaman namin siya yung nanloko sa amin noon. At and if not by the grace of God, hindi po namin malalaman yon. How much, kung kami natuklasan namin na itong taong ito ay manloloko, sa tingin nyo kaya nating lokohin ang Panginoon sa pagpapanggap natin and all that? Hindi natin maluloko ang Panginoon. He knows the heart of every man. He knows the mind of every man. He knows the motive of every man. Because Jesus Christ is God Himself. Okay? So lumapit si Nicodemus, and sabi ni Nicodemus, maliban na lang kung ikaw ay galing sa Panginoon o kasama mo ang Panginoon, hindi mo magagawa ito. And sabi ng Panginoon Kristo sa kanya, sinasabi ko din sa iyo, ang katotohanan na except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Okay? You cannot see. You may see the programs, you may see yung mga attractions sa simbahan, you may see the beauty of music, you may see the convenience, but except a man be born again, hindi mo makikita ang espiritual na kaharian ng Panginoon. Itong pagtitipong ito ay isa sa magiging ordinaryong pagtitipon lang. Okay? Kaya pwede kang palipat-lipat kasi akala mo pare-pareho lang yan. But unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Okay? Sabi nga ni Nicodemus, paano yon? Babalik ba ang isang tao sa sinapupunan ng kanyang ina? Sabi ng Panginoon sa kanya, except a man, in verse 5, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Okay? Yung water po dito na sinasabi ay yung kapangyarihan ng banal na Espiritu na hugasan ang isang tao sa oras na siya po ay muling ipanganak. Okay? Ibig sabihin, kapag ang tao ay muling naipanganak, hindi po siya mananatili sa kung anong dating kondisyon. Kung noon, gustong-gusto niya magkasala, magsinungaling, gumawa ng mga pagkakamali na sa harapan ng Panginoon. The moment a person is born again, the Lord changes the heart. The Lord changes the behavior. Dapat merong pagbabago. Kaya mahirap paniwalaan ang tao kapag nagsabing siya ay binago ng Panginoon na ipanganak muli, pero hindi po nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Isang napakalaking kasinungalingan po yan. Okay? Kasi ang tao, kapag gumalaw ang Panginoon sa buhay niya, ito ay magdadala po ng totoong pagbabago.
And except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Okay? You see the impossibility. Okay? Wala pong possibility na makapasok sa kaharian ng Panginoon maliban na lang kung ang tao ay muling maipanganak. By the way, ang expression po na born again o muling maipanganak, ang word na again, it means galing sa langit. Ang word na again means from above. Which is why, tingnan nyo sa may verse 6. That which is born of the flesh is flesh. Pag tayo po ay naipanganak galing sa isang magulang at ito po ay nagbunga ng laman, syempre, ang ipapanganak ay laman. Kapag ang tao naman ay naipanganak mula po sa Diyos, it says, that which is born of the Spirit is Spirit. Dahil ang banal na espiritu ang muling ang nagiging cause o pinanggagalingan ng muling kapanganakan, ibig sabihin, espiritu din ang magiging bunga. Na noon ay wala pong bagong espiritu sa atin. Nung tayo po ay muling naipanganak, nagkaroon po ng bagong pagkatao sa atin. And now, magkakaroon po ng pagkokontra dyan sa atin, yung lumang pagkatao natin at ang bagong pagkatao natin. Okay? Kasi yung bagong pagkatao natin o yung bagong tao na inilagay ng banal na espiritu, ito po yung galing sa Kanya at ito po yung nagdadala ng bagong puso, bagong pag-iisip, and there must be a change in the man of God. In verse 7, sabi niya, marvel not that I said unto thee, ye must be born again. Okay? Ang word po sa King James is ye. Okay? Ye. Kung napapansin nyo, ang word na ye, ibig sabihin niyan ay marami palang kausap si Nicodemo, ang Panginoong Jesucristo dito. Ibig sabihin, may mga kasama si Nicodemus, or most likely, andun din po yung mga apostles ng Panginoong Jesucristo. Okay? That's why he said, ye must be born again. You must be born again. Ibig sabihin, walang ibang paraan. You have to be born again. Okay? And when a person is born again, dito po nagkakaroon ng totoong pagnanais sa mga espiritual na bagay. Okay? Dito po nagkakaroon ng totoong motivation, hunger, thirst. Lahat ng pagnanais po sa mga espiritual na bagay, nag-uumpisa po yan sa pagiging born again natin. Kaya I don't understand or mahirap na maunawaan para sa isa na magpatuloy sa gawain ng Panginoon kung wala naman talaga siyang totoong pagkauhaw at pagkagutom sa mga espiritual na bagay. Okay? Ako, I would advise, all the other churches, including our church, if you do not have a true hunger for or thirst and desire for spiritual things, stop. Okay? Huwag ka na magpatuloy sa sabihin, Pastor, dinidiscourage mo naman. No. Kasi ang sinasabi ng salita ng Panginoon, the Father seeks, ang hinahanap ng Ama ay yung mga magsasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Those who don't have the Holy Spirit do not have the Spirit and do not have the truth. So if you are not born again and you don't have the Spirit and you don't have the truth, why would you join the church? Why would you be part of the body of Christ when you don't have the Spirit of Christ? Kung iba po ang motivation natin para maglingkod sa Panginoon o magpatuloy sa iglesia, like benefits o network or influence or kung anumang makukuha nating benefits galing sa kaharian ng Panginoon, I would suggest you stop. Be honest, with the Lord and stop. But if you truly love the Lord because you have been born again, dahil ikaw po ay muling na ipanganak at merong pagkagutom, may pagkauhaw, at kapag hindi ka nakapagsamba, at hindi ka nakapagbasa, at hindi ka nakapanalangin, hindi ka nakaawit sa Panginoon, hindi mo nakasama yung mga kapwa mo mananampalataya, ay nagkakaroon ka ng pagkabagabag, nagkakaroon ng pagkakulang sa buhay mo,
then you truly love the Lord. Okay? Doon mo makikita na may totoong pag-ibig sa Panginoon, kasi pag hindi ka nakasama doon sa gawain ng Panginoon, ay meron kulang. Pero pag hindi ka nakakadalo at hindi ka na napapakain ng salita ng Panginoon and everything feels normal, then there is something wrong in us. Okay? Kasi nga, hindi ka nga makakain, hindi ka makainom, nakakaramdam ka ng nanghihina ka, halos himatayin ka. Dapat may ganong nararamdaman ng isang mananampalataya kapag hindi siya nakakakain ng salita ng Panginoon. Kapag hindi siya nakakasama sa pagtitipon ng mga anak ng Panginoon. But if you truly love the Lord, okay, kung totoong iniibig mo ang Panginoon, I would encourage you, continue serving the Lord. Find a way to be with the Lord. Okay? Paano daw tayo na born again? In verse 8, Pastor, paano ba nabuborn again ang isang tao? Sabi ni Jesus Christ, yung hangin, iihip yan kung saan niya gusto. Kasi ang banal na espiritu, maliban sa apoy, ay inahalin tulad po sa hangin. Ang word na spirit, it comes from the word pneuma. Okay? Pneuma means wind. So sabi niya, yung hangin ay iihip yan kung saan niya gusto. At maririnig mo. Pero hindi mo alam kung saan nanggagaling at saan tutungo. Ganun din sa tao o sa bawat isa na muling na ipapanganak. Ibig sabihin, yung pagiging born again o yung born again experience ay hindi po nadidiktahan o nadidikta o napipilit o na manipulate ng tao. Okay? Pag gumalaw ang banal na espiritu at biglang nagkaroon ng pagbabago sa buhay natin, ibig sabihin po niyan ay naranasan mo yung kapangyarihan ng banal na espiritu katulad po sa kapangyarihan ng hangin sa buhay natin. Okay? Kaya hindi tama yung sinabi natin na nagdesisyon tayo na papasukin ang Panginoon sa puso natin tapos na born again ka. Para mo na rin sinabi na diniktahan mo yung hangin na lumapit sa iyo o nadiktahan mo yung hangin kaya siya sumunod sa iyo. Okay? Walang ganon. Ang hangin o ang banal na espiritu ay makapangyarihan at naggumagawa ng kanyang sariling paraan at gagawa siya kung kailan niya ito gusto, katulad po sa paggalaw po ng hangin. Okay? So sabi niya, in verse 9, Nicodemus answered and said unto him, How can these things be? Sabi ni Jesus Christ sa kanya, di ba, isa ka din sa mga mangangaral at Panginoon ng Israel, pero hindi mo alam itong mga bagay na ito. Okay? Art thou a master of Israel and knowest not these things? Verily I say unto you, we speak that we do know, and testify that we have seen, and ye receive not our witness. If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe if I tell you of heavenly things? Okay, ibig sabihin, may mga bagay talaga na yung mga tao lamang na may banal na espiritu ang makakaunawa. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Okay? 1 Corinthians 2:14. For the natural man, okay? Dalawa po ang klase ng tao, the regenerate man, yung taong na born again, and the natural man, ang taong wala pang banal na espiritu. Sabi niya, the natural man, ito yung taong wala pang banal na espiritu. Hindi niya tinatanggap o hindi niya tatanggapin ang mga bagay na galing sa espiritu ng Diyos. Kasi kamangmangan yan sa kanya. At hindi niya ito malalaman kasi nga, ang mga espiritual na bagay ay kaya lamang unawain ng taong merong espiritual na kakayanan. So kahit kulang ka pa ng pag-unawa, kahit medyo bitin pa yung pag-unawa mo, pero nagkakaroon ka ng karunungan at nagkakaroon ka ng pag-unawa, ibig sabihin meron kang banal na espiritu. Okay? Pero pastor, kulang kasi yung wisdom ko eh. Hindi naman lahat ay nagiging wise ng isang bagsakan.
Okay? Habang lumalago ka sa pananampalataya, lalo ding magiging malago yung ating karunungan. Kaya sabi sa James, sabi niya, if any of you lack wisdom, kung meron sa inyo na may kulang ng karunungan, humiling kayo sa Panginoon. Kasi ang Panginoon hindi nanunumbat at ibinibigay niya ng masagana. If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally. Okay? Abundantly. Yan yung isang bagay na ipinangako ng Panginoon. Pag hiniling mo sa Panginoon, ay bibigyan ka ng Panginoon ng masagana. So ang tanong natin, Pastor, anong nangyari kay Nicodemus? Ligtas ba si Nicodemus? Born again ba si Nicodemus? You go to John 19:39. Okay? John 19:39. Di ba nung inaresto si Jesus Christ, nagsitakbuhan yung mga apostles niya? Nung namatay si Jesus Christ sa krus, nung siya po ay ipinako at namatay, nakita nyo ba yung mga apostles na sila ang nagtanggal ng katawan, nakiusap at para kunin yung katawan ni Kristo? Wala kayong makikitang ganyang record. But if you take a look at John 19:39, ang sabi po dyan, and there came also Nicodemus. Kasi sa verse 38, si Joseph of Arimathea, being a disciple of Jesus, but secretly, patago na naging tagasunod ng Panginoon dahil sa takot. Siya po ang nagmakaawa kay Pilate para ibigay o kunin yung katawan ni Kristo. Galing sa krus. Si Joseph of Arimathea. Walang Peter, James, John, Bartholomew, walang mga ganong pangalan na lumabas. Yung mga sikreto pa na patago pang sumusunod sa Panginoon like si Joseph of Arimathea at itong si Nicodemus in verse 39. And there also came Nicodemus, which at the first came to Jesus by night and brought a mixture of myrrh and aloes about 100 pound weight. Then took they took the body of Jesus and wound it in linen clothes with the spices, as the manner of the Jews is to bury. And now the place there was where he was crucified, there was a garden, and in the garden a new sepulcher. Okay? Naalala niyo ang sabi ng verse sa Psalms at saka sa Hebrews na hindi papayagan ng Ama na dumanas ng pagkabulok ang katawan ni Kristo. Does it make sense to you na yung pinaglagyan kay Kristo ay isang libingan na hindi pa nalalagyan ng patay? Because kung may nauna na pong nilagay doon sa libingan, yung decomposition po niyan ay magdadala ng pagkabulok at makukurap yung katawan ni Kristo. But you see, ang inihanda ng Panginoon ng Ama na libingan para kay Kristo ay yung libingan na hindi pa po nagagamit ever. Okay? That's why He fulfills that through that new sepulcher. And they laid there laid they Jesus therefore, because of the Jews' preparation day for the sepulcher was nigh at hand. The point I'm trying to make here is Nicodemus kulang yung kanyang pag-unawa sa katotohanan patungkol sa pagiging born again o sa muling kapanganakan. Pero later on makikita mo na nag-manifest yung pag-ibig niya kay Kristo. Wala na siyang pakialam. Kasi alam niyo, para sa isang Pharisee, yung makahawak ka sa katawan ng patay, paglabag po yan sa kautusan ni Moses. Pero si Joseph of Arimathea at si Nicodemus, wala na silang pakialam. Kinuha nila yung katawan ni Kristo, nilinis nila at hinilibing ng maayos. Ibig sabihin, ang isang taong muling ipinanganak ay makikitaan mo sa kanyang gawa at sa kanyang buhay ng paraan, para ipakita niya ang kanyang totoong pag-ibig. Wala siyang pakialam kung anong mangyayari. And that is truly the evidence of new birth. Hindi yung na born again ka, naglagay ka ng sticker sa sasakyan, na born again ka, nagsuot ka ng t-shirt, na born again ka, ina-announce mo lang sa social media na born again ka. That's not the right manifestation of new birth. New birth
manifests itself through a changed life. Okay? Pag nagkaroon ng pagbabago at willing nang mag-sacrifice ng kanyang buhay para sa Panginoon, then masasabi natin na totoong nagkaroon nga ng muling kapanganakan sa taong ito. Kaya I think I really charge you and I encourage you, examine your lives. Let us examine ourselves, our intentions, our hearts. Tayo ba ay totoong tagasunod ng Panginoon? Do we truly hunger for and thirst for the truth? Otherwise, yung atin pong kiniklaim na pagiging born again ay isang malaking kasinungalingan. Okay? Because new birth leads to hunger and love for Christ and also a changed life. Okay? So that's all I'd like to share para po sa ating scripture reading, and I'd like to call on Liam for another hymn. Our next hymn is hymn number 203. Jesus, our great salvation. Jesus is our great salvation. Hymn number 203. Jesus is our great salvation. Ready, sing. Jesus is our great salvation, worthy of our best esteem. He has saved His favorite nation. Christ alone could us redeem. When involved in sin and ruin, and no helper there was found, Jesus our distress was viewing. Grace did more than sin abound. Free election known by calling is a privilege divine. Saves all care from final falling. All the glory, Lord, is thine. Let us never, Lord, forget Thee. Make us walk as children here. We will give Thee all the glory and rejoice with holy fear. Let us call on Elder Dan for our sermon this morning. Okay, for our message this morning, let us open our Bibles to the book of 1 Samuel. Okay, tutuloy na po natin ang ating series sa Samuel. Okay, 1 Samuel chapter 20. I-cover po natin verses 19 hanggang 23. Okay, 1 Samuel 20, 19 to 23. Ang sabi po dito, "And when thou hast stayed 3 days, then thou shalt go down quickly and come to the place where thou didst hide thyself when the business was in hand, and shalt remain by the stone Ezel. And I will shoot 3 arrows on the side thereof, as though I shot at a mark. And behold, I will send a lad, or a young boy, saying, Go, find out the arrows.
if I expressly say unto the lad, Behold, the arrows are on this side of thee, take them. Then come thou, for there is peace to thee, and no hurt, as the Lord liveth. But if I say thus unto the young man, Behold, the arrows are beyond thee, go thy way, for the Lord hath sent thee away. And as touching the matter which thou and I have spoken of, behold, the Lord be between thee and me forever. Tayo po'y manalangin. Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng karunungan, Panginoon, panalangin po namin na katulad ng paghanda niyo, Panginoon, sa puso ni Lydia, kayo din po ang maghanda ng aming puso at isipan para sa inyong salita, Panginoon, na magdadala ng dagdag na karunungan, dagdag na pananampalataya, Panginoon, at higit sa lahat, pag-ibig sa Panginoong Jesucristo na siyang nagligtas sa amin. Tulungan niyo po ako at ang aking mga kapatiran sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, ang message po natin ngayong umaga ay may pamagat po na The Gospel Through the Lips of a Prince. Okay? Ang Ebanghelyo o magandang balita na sa bibig po ng isang prinsipe. So if you, baka, just in case nakalimutan na po nila, so ito pong continuation ng ating pag-aaralan. If you still remember, ilang beses pong pinagtangkaan ni King Saul ang buhay ni David, at itong si Jonathan naman po ay nagulat kung bakit ganun yung mga ginawa po ng kanyang ama. And so because of that, they planned, okay, na masigurado kung ano ba talaga ang puso ni King Saul para kay King David. Kasi kung mababasa po natin sa verses 5 hanggang 10, okay, nag-usap itong si Jonathan bilang prinsipe at tutuklasin po nila kung maayos ba ang intensyon ni King Saul kay David o andun pa rin yung kanyang intensyon na patayin si David. And so in verse 5, sabi ni David kay Jonathan, Behold, tomorrow is the new moon, and I should not fail to sit with the king at meat. Sabi niya, tomorrow is the new moon. And the new moon is, nagkakaroon po ng pagsasalo yung hari at yung kanyang mga loyal men. At dapat, kung loyal ka sa hari, dapat nandoon ka. Pero pag wala ka doon, maliban na lang kung may emergency, yan po ay open declaration na ikaw ay hindi na loyal sa hari o sa trono ng hari. Ngayon, sabi ni David, hayaan mo muna ako, okay, that I may hide myself in the field unto the third day at even, kasi 3 days po ang celebration na yan, yung feast. Sabi niya, pag hinanap ako ng tatay mo o pag hinanap ako ng iyong ama, sabihin mo na lang, umuwi muna ako sa Bethlehem, para makasama ko yung aking pamilya. Now, pag naging okay yung kanyang reaksyon, na umuwi ako at wala ako sa aking upuan, that means wala na yung galit at yung intensyon, masamang intensyon ni Saul. But if, sabi sa may verse 7, if he be wroth, pag naggalit at napuno ng puot ang hari, ibig sabihin, andun pa rin yung kanyang masamang intensyon. So, sabi ni Jonathan, sige, okay, yun na lang ang gawin natin. And that's why in verse 18, nasabi ni Jonathan kay David, tomorrow is the new moon, and thou shalt be missed, because thy seat will be empty. Okay, and I think, I hope you still remember yung mensahe po natin dyan, ano ba yung mga namimiss natin tuwing tayo po ay wala sa ating upuan, at ano din yung mga namimiss ng kapatiran tuwing tayo po ay wala sa ating upuan. But this morning, ang mensahe po natin is, even sa mga salita po ng mga Old Testament na mga character, ay makikita nyo na doon pa lang ay nagkakaroon na po pala ng mga hint patungkol sa magandang balita. Okay? Because ultimately, si Jesus Christ at yung ginawa po niya sa krus ng Kalbaryo ito po yung pinaka-substance, pinakalaman ng Ebanghelyo. Pero sa Old Testament, makikita nyo kahit yung sinabi ng Panginoon kay Adam and Eve na yung
relationship between Eve and the serpent. Sabi niya, the seed of the serpent will crush the head of the serpent, but he will crush the heel of the seed, which is also a hint of the gospel. Okay? Kasi ang seed ni Eve ay walang iba kundi si Jesus Christ. So, in this story, okay, gusto kong makita natin yung relationship between the words of Jonathan as the prince and the work of Christ, also being a prince. So, Jonathan, and sabi ni David kay Jonathan, so sige, uuwi ka dun sa inyo, kasama ka dun sa salo-salo. Sino naman ang magsasabi sa akin? Who will tell me? Okay? Who will tell me kung ano yung nasa puso ng hari? Parang nakakaawa talaga itong si David. Imagine mo si King Saul at mga sundalo ni King Saul, pinaghahanap siya, at habang sila ay magsasalo-salo, siya naman ay walang kasama, wala siyang matakbuhan dahil nga meron pong masamang intensyon si King Saul sa kanya. Okay? And so sabi ni Jonathan, sige, ito na lang gagawin natin. Okay? On the third day, babalik ka dun sa lugar na pag-agrihan natin sa Stone of Ezel. Ang Stone of Ezel po kasi, isa po itong lugar, may bato, at tapos ang word na Ezel, it means the departure. The departure. Ibig sabihin, sa lugar na yan, pag yan ay, meron daw kasing nagsasanga ang kalsada dyan. At doon kung, alam niyo yung final scene ni Paul Walker, tsaka ni Vin Diesel sa The Fast and the Furious, yung namatay na po siya, tapos ginamitan nila ng computer-generated na image, ni Paul Walker. And doon tinatawag yun fork in the road. Okay? Isang kalsada, tapos biglang magsasanga, and nag-separate po sila doon. And you've never heard of him again. Okay? Mamaya kayo, maluha-luha pa kayo pag naalala niyo yung kanta, no? Okay? But anyway, sabi ni Jonathan kay David, we will meet there again, magtago ka doon, at magdadala ako ng batang lalaki. And then magta-target practice ako doon. Okay? Dadala ako ng pana, tapos kunwari ay magpa-practice ako, tapos ipapakuha ko dun sa bata. Ngayon, sabi niya, pag sinabi ko sa bata na, the arrows are on this side, okay, and you will find that, dyan po sa may verse 21, okay, if I expressly say, pag sinabi ko dun sa bata na, oy, yung pana, it's on this side of thee, okay, ibig sabihin niyan, yun na yung go signal mo na wala nang masamang hangarin yung hari sa'yo. Pero pag sinabi ko sa bata, in verse 22, sabi niya, But if I say unto the young man, Behold, the arrows are beyond thee, ibig sabihin, lumagpas sa'yo yung mga pana, sabi niya, that is a message to you, meaning, go thy way, the Lord hath sent thee. May intensyon pa rin yung hari na ipapatay ka. Okay? So, yun yung parang secret na paraan ni David at ni Jonathan. Now, I want you to take a look at verse 21 kasi yan po ang pinaka-essence ng gospel. Even in the Old Testament. In verse 21, sabi dyan, If I expressly say unto the lad, Behold, the arrows are on this side of thee, ibig sabihin, there is safety for you. Come thou, lumabas ka, approach, there is peace for you, and there is no hurt, as the Lord liveth. Okay? I believe that's the very essence of the gospel, di ba? You can come now, because of the death of Christ, you can come to God. There is peace, di ba? You've been reconciled to Him. There's no hurt. Wala na pong kaparusahan sa dagat-dagatang apoy. At ito po ay mananatili hanggat ang Diyos ay buhay. That is the very essence of the work of Christ. Okay? But the question is, naging successful ba? Si Jonathan to secure the safety of David. Now, in verse 35, and hanggang sa may verse 42, basahin ko lang po sa inyo. And it came to pass in the morning, pagkatapos na po ito on the third day, natapos na po yung
salo-salo, the new moon feast. It came to pass in the morning that Jonathan went out into the field at the time appointed with David and a little lad with him. So ginawa nga ni Jonathan yung napag-agrihan. And he said unto his lad, Run, find out now the arrows which I shoot. And as the lad ran, he shot an arrow beyond him. So pinalagpas ni Jonathan yung pana. Okay, the arrows beyond him. And what does it mean? Pag sinabing yung arrows ay lumagpas. In verse 37, and when the lad was come to the place of the arrow which Jonathan had shot, Jonathan cried after the lad and said, Is not the arrow beyond thee? Okay? So may hangarin pa ba si Saul na ipapatay si David o wala na? Meron pa. Okay? Meron pa din. And Jonathan cried after the lad. Sinabihan niya yung bata. Sabi niya, magmadali ka. Okay? Huwag ka nang magstay dito. Pinauwi niya. Okay? Pinauna niya yung bata. At wala namang kaalam-alam yung bata except kay Jonathan and David. And in verse 40 it says, And Jonathan gave his artillery unto his lad, and said unto him, Go carry them to the city. And as soon as the lad was gone, David arose out of the place, lumabas si David, toward the south, and fell on his face to the ground, and bowed himself 3 times, and they kissed each other, or kissed one another, and wept one with another until David exceeded. Okay? Alam niyo po kung gaano kamahal ni David at ni Jonathan yung isa't isa. And for I have personally witnessed nung nasa Middle East kami, kung paano pong ang dalawang lalaki nahalikan niya sa pisngi kapag mahal niya at na-miss na po yung kanyang kaibigan o yung kanyang boss o yung isang taong napakahalaga sa kanya. Medyo ako nagulat kasi sa atin, yung balat natin, ayaw nating masagi yung kapwa lalaki. Pero sa kanila, sobrang pag-ibig at sobrang pagka-miss nila po dun sa kapwa nila, hinahalikan nila po na sa pisngian. Okay? In the Bible, it is called the Holy Kiss. Okay? The Holy Kiss. So, dito po, makikita natin, natanggap na din ni Jonathan at ni David, na itong kanilang pagkakaibigan po, ay hindi na pwedeng, ibig sabihin, hindi na siya pwedeng i-display publicly because of the threat of Saul against David and now even against Jonathan. Pag binasa po ninyo yung chapter 20, may kita po ninyo dyan na kahit si Jonathan ay pinagtangkaang patayin ng kanyang ama dahil natuklasan nga niya at sinabi niya na alam ko na nakikipag-conspire ka, no? Tinitake mo yung side ni David laban sa akin. And Jonathan said to David, Go in peace, for as much as we have sworn both us in the name of the Lord, saying, The Lord be between me and thee, between my seed and thy seed forever. And he arose and departed, and Jonathan went into the city. And if I'm not mistaken, this is the last time na nakita po si David at saka si Jonathan. Okay, we will know later on. But you see, Jonathan, being the prince, failed to secure the safety of his covenant friend, David. Okay? And so, what appears to be the good news from the lips of the prince is not truly good news. Kasi ang good news lang naman is magandang balita kapag ito po ay maisagawa. You know, if there is proper execution, then good news becomes really good. Okay? But thankfully, there is another prince, and this is not just for the physical safety of David or anyone else, but I'm talking about the eternal, spiritual, ultimate safety of the people of God. No other than the Prince of Peace, Jesus Christ Himself. Okay? Kasi I believe si David is a foreshadow or a type of Jesus. Jonathan is also a shadow and the type of Jesus Christ. So the Prince of Peace, Jesus Christ, he was prophesied in Isaiah chapter 9 verse 6. Okay? What Jonathan failed, makikita po natin na nagsucceed po sa Panginoong Kristo.
He was the prophesied Prince of Peace. Isaiah chapter 9 verse 6. Ang sabi po dito, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Okay? The Prince of Peace. That is Jesus Christ. And then, it was pronounced by the angels at His birth in Luke chapter 2 verse 13 to 14. Okay, di ba na-prophesy siya 700 years bago siya maipanganak. And then, at His birth, the sky or the night sky ay napuno po ng mga anghel. At sabi po dito, and suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising God, saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Na ipanganak lang sa sabsaban ng Panginoong Kristo, nag-declare na ng peace o kapayapaan ang mga anghel sa langit. It was reaffirmed as He approached His death. Habang papalapit yung pagkamatay ng Panginoong Kristo, ay inulit po niya sa kanyang mga disipulo in John 14:27. John 14:27. Sabi niya, Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world gives or giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Huwag na kayong mabagabag, huwag kayong matakot, dahil ang Panginoong Kristo ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Okay? He lives peace with us. And by the way, ang kapayapaan ay bunga po yan o dala po yan ng reconciliation. Okay? Pag ang dalawang tao o dalawang parties ay may hidwaan o may conflict, maliban na lang po kung magkakaroon ng reconciliation, hindi po magkakaroon ng kapayapaan, totoong kapayapaan. Pwede kang makisama, pwede kang nakikisama, pero walang totoong kapayapaan. Kahit magkakapatid, magpipinsan, mag-asawa, magkakaibigan, pag walang totoong reconciliation, wala pong totoong kapayapaan sa dalawang yan. But here you see, the reason why tayo po ay makakatanggap o nakatanggap ng kapayapaan dahil nagkaroon po ng reconciliation. In Colossians chapter 1 verse 20. Diba? Prophesied in the day of Isaiah, pronounced by the angels at His birth, inulit po niya sa kanyang mga tagasunod, and when He died on the cross, it was finished. Okay? Ang word na ginagamit ko dito is ratified. Ibig sabihin ay nagkaroon po siya ng bisa. Nakatanggap na po ba kayo ng isang memorandum o ng isang document pero hindi siya permado, hindi siya na-notarize? Okay? Kahit anong testament yan, anong statement, pag hindi notarized yan, hindi tatanggapin legally yan. Okay? But here, you see, ang ginawa ng Panginoong Kristo para mabigyan po tayo ng kapayapaan, when He died on the cross, He made it legal. He made it effective for us. And in verse 20, sabi dyan, and having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself, by Him I say, whether they be things in earth or things in heaven. May mga bagay pala na nireconcile ang Panginoong Kristo, hindi lang dito sa lupa, pati na po sa langit. At kasama po tayo dyan sa mga nireconcile ng Panginoon sa Ama. Kasi maliban na lang kung ikaw ay nireconcile, hindi ka talaga makakapasok sa kaharian ng Diyos. Maliban na lang kung yung kasalanan natin ay binayaran ng Panginoong Kristo, hindi po matatanggal itong pumapagitna at balakid between us and our Father in heaven. So did Jesus Christ, the Prince of Peace, succeed what Jonathan failed for David? The answer is yes. Okay? The answer is yes. Kaya itong line na come thou, okay? In verse 21 sa 1 Samuel chapter 20. Come thou
For there is peace to thee, and no hurt, as the Lord liveth, has been successfully secured by Jesus Christ para sa atin. Kaya alam nyo, pag tayo man po ay nauna, pag tayo man po ay kinuha na ng Panginoon, the very lines, "Come thou," I believe, magiging totoo na po ito. You know, when you come before the Lord God, the Father, "Come thou," because the throne of grace is open to you, for there is peace to you, may kapayapaan. Makakalapit ka na sa Ama. May kapayapaan at wala ng kaparusahan. There's no hurt. And as the Lord liveth, so this is eternal. Pastor, hanggang kailan ang kaligtasan namin? Hanggat buhay ang Panginoong Kristo, ay hindi po mawawala ang kaligtasan. Kasi ang kaligtasan po natin ay nakasalalay sa ginawa ni Kristo para sa atin sa krus ng Kalbaryo. So hanggat buhay ang Panginoon, kids, hanggat buhay ang Panginoong Kristo, ang atin pong kaligtasan ay mananatili. Kaya wag po kayong padaya sa mga nagsasabi sa inyo na, nako, yung kaligtasan yung yan, mawawala yan. Yung kaligtasan nyo, nakasalalay yan sa pagsunod ninyo. Hindi po totoo yan. I would even say, na kapag merong nagtuturo na ang kaligtasan ay nawawala at nakasalalay sa kamay ng tao, nakasalalay sa kamay ng mananampalataya, ako nakikita ko po dyan, napakalaking insulto po niyan sa ginawa ni Kristo. Hindi lang sa ginawa ni Kristo, kundi mismo sa hustisya ng Diyos Ama. Kasi bayad na yung kasalanan natin, yung kaparusahan natin ay inako na ng Panginoong Kristo. Tapos, sasabihin natin, mawawala lang din pala. Kaya nung nag-usap kami dito ng isang pastor na galing sa ibang simbahan, ibang paniniwala, nung sinabi niyang nawawala yung kaligtasan dahil lang sa hindi mo pagsunod, medyo nag-react ako kasi sabi ko, pastor, napakalaking insulto niyan sa ginawa ni Kristo. Imagine mo, namatay siya, binayaran yung kasalanan natin, tapos dahil lang, sabi kasi niya, napunta ka sa inuman, hawak mo yung bote, umiinom ka, dumating si Kristo, nahuli kang umiinom, ay mawawala daw yung kaligtasan mo. Now, hindi ko po ini-endorse at sinusuportahan o tinotolerate yung pag-iinom o paglalasing. Dahil ay kung yan po ay makakasira sa patotoo natin bilang isang mananampalataya, dapat ay iwasan natin yan. At hindi ko rin sasabihin na ang kaligtasan natin ay mapapawalang bisa dahil lang may hawak kang malamig na sunlight. Napakababaw naman ng hustisya ng Diyos dahil lang doon. Or mawawala yung kaligtasan mo dahil lang hindi ka nakadalo. Siyempre, yung pagdalo mahalaga yan. Yung pagbabasa ng Biblia mahalaga yan. Yung pag-ibig sa isa't isa mahalaga yan. Pero wag mong iisipin na yung isang bagay na ginawa mo ay mapapawalang bisa niya yung ginawa ng pinakamamahal na anak ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, namatay para sa ating kaligtasan. At dahil lang nakahawak ka sa bote, nahuli kang, napawalang bisa na yung kaligtasan. Napakababaw. Hanggat buhay ang Panginoong Kristo na siyang namatay para sa atin, ang kaligtasan po natin ay hindi mawawala. Pero wag nating aabusuhin. Wag nating aabusuhin. Minsan, pag may nagsasabi sa akin, ay yung kaligtasan pala ay sa biyaya, tapos hindi na mawawala. So, pwede ko nang abusuhin yung biyaya ng Diyos. Ako, yung sasagot ko lang naman dyan, di subukan mo. Subukan mong abusuhin yung kabutihan ng Panginoon. Kasi ang bawat iniibig ng Panginoon na anak niya ay kanyang itutuwid. Didisiplinahin niya. And I believe, yung taong totoong nakakaunawa ng biyaya ng Panginoon, ay hindi po siya magkakaroon ng attitude na, ay, aabusuhin ko ito. Ibig sabihin yan, hindi mo na totoong nauunawaan yung kabutihan ng Panginoon, kaya mo naiisip na abusuhin yan. Okay? So you see, what Jonathan failed
Christ has successfully attained, na-accomplish ni Jesus Christ para po sa atin. Now, the word reconciliation, okay, balikan ko lang po yung secret code ni Jonathan at ni David, na pag ang pana ay bitin, ibig sabihin ligtas. Pag ang pana ay lumagpas, ibig sabihin mamamatay o papatayin ka pa rin ng aking ama. Ang hirap, no? May kailangan pang may ganong klaseng paraan pa para lang mai-relay yung mensahe ni Jonathan kay David. Now, ang question sa atin, ito bang pag-reconcile ng Panginoong Jesucristo sa atin sa Ama at yung kaligtasan natin, may iniwan bang paraan para makarating sa atin yung katotohanan? Okay. May paraan ba ang Panginoon? O kailangan pa natin ng secret code katulad ni David at ni Jonathan? Now, take a look at 2 Timothy chapter 1 verse 10. 2 Timothy chapter 1 verse 10. Paano doon natin malalaman na meron tayong kaligtasan? Okay? Sabi ni Apostle Paul kay Timothy, but is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death, tinanggal niya at tinalo niya ang kamatayan, and hath brought life and immortality to light through the gospel. So paano daw natin malalaman na tayo po ay ligtas na at tayo po ay hindi na dadanas ng eternal na kamatayan at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan? Sabi niya, through the gospel. Okay? That's why it's good news. Kasi tuwing babasahin po natin yung salita ng Panginoon at yung ginawa ng Panginoong Kristo para sa atin, diyan mo malalaman yung mga ginawa ng Panginoon para sa atin, para iligtas ka. Okay? Kaya wag nating i-approach at babasahin yung Biblia na parang comics lang o para bang isang newspaper lang na parang gusto ko lang malaman. You approach the Word of God and you read it searching for what Christ has done for you and me. Because that's where you will find the good news. Kaya nga tayo puno ng pangamba at pagkabagabag sa mundong ito dahil nga kulang tayo sa pagbabasa at pagsisiyasat ng mga ginawa ng Panginoon para sa atin. Okay? Honestly, sino sa atin nagbabasa ng Biblia? Sino sa atin yung dadamputin lang pagpupunta sa church? I mean, you don't have to raise your hand. You don't want to admit it. But if you truly want to know the good news of your salvation, kaya nga binibigyan natin ng Biblia ang bawat miyembro ng iglesyang ito kasi gusto ko bawat isa ay marunong at alam yung salita ng Panginoon. Okay? You have to be self-feeding, self-sustaining children of God. Read the Word of God. And if you don't have a copy of the Bible, may cellphones naman tayo. Read the Word of God. Search for the good news of your salvation. Okay? Kasi hindi po ibinigay ng Panginoon yung Ebanghelyo para sa mga naliligaw at mga nawawala. Tingnan niyo po sa sa 1 Corinthians 1:18. Alam niyo ba, biniyayaan kayo ng Panginoon na iniligtas tayo at binigyan pa tayo ng kasulatan kung paano po tayo niligtas. 1 Corinthians 1:18, dalawang klaseng tao meron dito. Yung una, itong mga hindi ligtas. Pangalawa, itong mga ligtas. Those who are perishing, or the ones who perished, and the ones who are saved. Sabi niya, yung pangangaral ng salita ng Panginoon, o ng pangangaral ng Ebanghelyo o ng krus, para sa mga hindi ligtas ay kamangmangan. So they don't care about it. Wala pong pakialam, wala pong kabuluhan sa kanila yan. Pero sa atin pong mga ligtas na, tingnan niyo po ha, unto us which are saved, ligtas na, ito po ay kapangyarihan ng Diyos. At yung kapangyarihan ng Diyos na salita niya
ay hindi naman po yan magiging kapaki-pakinabang sa buhay natin pag hindi po natin binabasa. Hindi po natin inaaral. Okay? So nawa po, let's find a way to read the Word of God, because hindi na po nag-iwan ang Panginoon sa atin ng code katulad ni David at ni Jonathan, nahuhulaan mo pa. He left us with the gospel written here, accessible para sa ating lahat. Mamili ka na nga lang. Pastor, nahihirapan kasi ako sa King James. Alam nyo, kahit anong version ang hawak mo, pag wala ka talagang totoong pagkagutom at pagkahuha sa salita ng Panginoon, hindi po kita mapipilit na basahin yung salita ng Panginoon. Okay? Kahit anong version, magtagalog man yan, Ilonggo man yan, English yan, kahit anong version yan, pag wala kang totoong pagnanais sa salita ng Panginoon, hindi po yan mangyayari. Okay? So just my challenge to us this morning, dahil nga po kung ano yung hindi nagawa ni Jonathan para kay David, ay siyang ginawa po ng prinsipe ng kapayapaan para sa atin. Okay? My challenge to us is what was failed, or what man, katulad natin, what man has miserably failed, Jesus, the God-man, has accomplished. Okay? Kaya wag na tayong umasa sa kapwa natin na sila yung maglalapit sa atin sa Diyos dahil malakas sila sa taas. Lagi ko sinasabi sa inyo, walang malakas sa taas. Si Kristo lang, na siyang bumaba at bumalik sa Ama. Siya lang po ang papakinggan ng Ama. Walang iba. Okay? Walang iba. And that's why, when you think about your salvation, kapag naiisip po natin yung kaligtasan natin, wala ka dapat pupurihin. Si Kristo lamang. Huwag mong sasabihin, ay, dahil kay pastor, o dahil kay ganito, dahil kay ganyan, kaya ako naligtas. Walang ganyan sa Biblia. Okay? Ang nag-iisang kwento lang sa Biblia, ang tao, hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Kaya si Kristo, nagkatawang tao, para tayo po ay iligtas sa ating mga kasalanan. Yun lang ang kwentong mahahanap mo dyan. Okay? And secondly, what was the mystery of salvation to others in the Old Testament? Okay? Kung ano yung misteryo, pag sinabing misteryo, yung hindi mo maunawaan. Kung ano yung mystery ng salvation in the Old Testament. God, in His wisdom and mercy, He made it manifest to us through the gospel. Alam mo, mapalad tayo. Kasi yung kwento na hawak natin ngayon ay kumpleto na. Sa Old Testament, ang kwentong hawak nila, pira-piraso pa. Pinagtatagpi-tagpi pa nila. Kahit nga si Peter, sabi niya, yung mga propeta, yung mga tao sa Old Testament, sinisiyasat nila kung ano bang ibig sabihin nito. Tapos sa atin, hawak natin. From beginning to end, alam na natin yung kwento. Kaya mas pinagpala tayo ng Panginoon kasi alam na natin yung buong kwento. Kahit yung mangyayari sa hinaharap, in the book of Revelation, alam na natin. And so my encouragement to you is, since you already have the gospel, read it. Okay? Read it. And not only read, kasi minsan ang purpose natin, ay basahin ko to para matapos ko, para masabi lang na nakapagbasa ko. Not just read it, meditate on it. Pag binasa mo na, pag bulay-bulayan mo, pag-iisipan mo. Okay? Wag lang habang nagda-drive, kasi na-try ko yan eh. Nagda-drive, e-bike pa lang yung dinadrive ko ha. May naisip ako biglang verse. Tapos pinag-iisipan ko kung ano yung ibig sabihin. Abay, nagulat ako, paliko na pala yung kalsada. You would always find time. Okay? I encourage you, if you truly love the Lord, and I believe you love the Lord, read the message from the Lord. Okay? At ako po, I would really tell you, it will be like the words of David na sabi niya kanina, the Lord's loving kindness is better than life. Okay? Akala mo, ang ganda-ganda na ng buhay and all that, and we put colors to our lives, meaning to our lives. Hindi po ganyan. Life is not supposed to be man-centered. Life itself is supposed to be God-centered. Think about the loving kindness of God.
Think about the gospel of Christ. Read, meditate, and finally, share. Pag nakakain kayong cake at hindi masarap, kung masama ugali mo, pipilitin mo ipakain sa iba, di ba? Para hindi, at least may damay-damay na, no? Pero kadalasan, pag di masarap, hindi mo na inaalok sa iba, eh. Mahihiya ka, eh. Lalo pag ikaw nagluto, di ba? Pero pag masarap yung pagkain, lalo kung proud na proud ka dito, kadalasan ang gagawin mo talaga, isi-share mo sa iba. The same with the gospel of Christ. Masasabi mo lang na napakaganda nito at magkakaroon ka lamang ng totoong desire to share the gospel of Christ kapag ikaw mismo ay naranasan mo at naunawaan mo yung ebanghelyo ng Panginoon. Katulad ng sinasabi ng salita ng Panginoon sa Book of Psalms, see, come and see and taste the goodness of God. Katulad ng sinabi ng isang kapatid, ni Peter sa kanya, ni Nathaniel, okay? Come and see. See the gospel of Christ. What men failed in the past, Christ accomplished in His time. Okay? And that is the goodness of the gospel of Christ. Not just from the lips of the Prince Jonathan, but from the very actions and deeds and the very sacrifice of the Lord Jesus Christ, who is the Prince of Peace. Okay? Come. Sabi ng mensahe dito, okay? Come, for there is no harm. Okay? In the words of Jonathan to David, come thou, there is peace to thee, and no hurt, as the Lord liveth. Christ Himself can tell you right now, come, there is peace to thee, there's no hurt, as I live. Okay, tayo po yung manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat dahil maraming beses, Panginoon, nakakaligtaan, nakakalimutan, na hindi nabibigyan ng halaga ang katotohanan. Pero ngayong umaga, Panginoon, ay napaalalahanan kami na ang aming tagapagligtas ay siyang nagdala ng kapayapaan para sa amin. At wala nang nag-aabang o nag-aantay na kaparusahan dahil ito po ay kanyang inako. At hanggat siya ay buhay, ang aming kaligtasan ay mananatili. At ito, Panginoon, ang pinanggagalingan ng aming pagtitiwala, pinanggagalingan ng aming pag-ibig para sa Kanya, at ito po ang pinanggagalingan ng aming kapayapaan. Dahil alam namin na siya ay nagtagumpay at ang kaligtasan kanyang ibinigay ay hindi mababawi, hindi mawawala, at hindi mapapawalang bisa. Kaya nawa, Panginoon, pag-aralan, pagbulay-bulayan, at ibahagi din namin sa iba ang tamis at sarap ng Ebanghelyo, dahil ito ay Ebanghelyo ng biyaya. Pagpalain niyo, Panginoon, ang aming mga handog ngayong umaga. Gamitin niyo po ito para sa inyong kaharian, Panginoon. At gamitin niyo po ang salita na aming narinig ngayong umaga upang palaguin ang aming pananampalataya at nang kami, Panginoon, ay maging kagamit-gamit sa inyong kaharian. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay tumayo at awitin ang ating, sa mga kaya lang, tumayo para sa ating pong closing hymn. The Lord bless you and keep you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace, and give you peace. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. Be gracious, the Lord be gracious, gracious unto you. Amen. Amen. Amen.
the Lord bless you. And we welcome back Estado family. At natutuwa po tayo na kasama po yung baby, no? Huwag kayong